Pagsaulan kong basahin sa isip ang nakaraang araw ng pag-ibig, may mahagilap kayang natititikliban na kay siling namugad sa dibdib. Celia! Sa isang madilim na gubat, Isang binata ang nakatali sa puno ng higera. Diyos ko! Bigyan niyo po ng katarungan ang nangyayaring kasamaan sa Albania. Wala ka nang makikita nagpapakita ng kabutihan. Dahil lahat ng nagpapakita ng kabutihan ay napaparusahan ng kamatayan. Naglipa na ang kalupitan, karahasan, at pagsasamantala sa mga kapwa. Kaya wala nang magawa ang mga tao. Kagagawan lahat ito ni Conde Adolfo. Dahil sa paghangad niya ng kapangyarihan sa Albania. Ano't nagiging malupit sa atin ang kapalaran? Nasaan ang katarungan? Ni isa wala man lamang dumamay sa akin. Nasaan na Laura ang iyong mga sumpa? Nasaan ang iyong mga pangako? Isa kang taksil! Bakit ngayon ay magpapakasal ka kay Conde Adolfo? Florante, ang bawat sandaling ikay hindi ko kapiling ay katumbas ng maraming taon sa akin. Huwag kang mag-alala, giliw kong Laura. Ang pagmamahal ko sa iyo ay walang maliw. Florante, heto mga bulaklak upang mapasaya kita. Maraming salamat. Inahalin tulad ko ang kagandahan ng mga bulaklak na ito sa iyo. Florante, heto ang iyong espada. Itago mo iyan para sa iyong pakikidigma. Huwag kang mag-alala, giliw kong Laura. Hindi ako mapapahamak sa pakikidigma ko. Florante, siguraduhin mo mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Sisiguraduhin ko aking mahal. Sa dami-dami pwedeng umagaw sa'yo, ang aking ama pang ginagalang. Tapos na ang ating pagmamahalan. Ngunit patuloy na pumapatak ang bawat sandaling natitira habang ikay kapiling ko. Bakit ngayon ay magpapakasal ka kay Conde Adolfo? Giliw kong Laura. Ikay isang moro. Oo nga, isa akong moro, ngunit ako'y may puso at damdamin din. Hindi ako makapaniwalang isang moro ang magliligtas sa akin. Salamat sa pagligtas sa akin. Kung hindi mo ako niligtas, tiyak na nasa tiyan na ako ng busog na leon. Walang anuman, sino pa ba ang magtutulungan kundi rin tayong parehong sa palad. Dito ako muna magpahinga kaibigan, magdamag kitang alalayan. Hindi ka natulog? Oo, para mabantayan kita sa gubat na ito na maraming mababangis na hayop. Maraming salamat. Isa kang mabuting kaibigan. Paano kita mapapasalamatan? Magtiwala ka sa akin, ikwento mo naman kung paano ka nagkaganito. Noong bata pa lamang si Florante, ay muntikan na siyang madagit ng buwitre. Florante, anak ko! Ako na po ang bahala sa bitter na yan. Mag-ingat ka, Minalipo. Opo, aking prinsesa. Maigit ligtas ka, aking anak. Mabuti na lang na doon si Minalipo upang iligtas ka. Dali natin siya sa kanyang ama.
Sa pagkaraan ng ilang panahon, napagtanto ni Duke Briseo na ipadala si Florante sa Atenas. Florante, anak, kailangan mo mag-aral sa Atenas para mahasa ang iyong mga kaalaman at kakayahan. Ayoko mag-aral si Florante sa Atenas. Ayoko mawala siya sa aking piling. Paano ang aking ina? Batid ko ang pagmamahal na inuukol ng iyong ina. Subalit kung tayo pagtatangay ng kalungkutan, sanhi ng ating paglalayo ay hindi mo matatagpuan ang tagumpay. Yan ang dahilan kung bakit dapat natin pagtiisan ng lahat. 11 taong gulang na si Florante nung siya ay pumasok sa Atenas. Ating aral ay magkakaroon ng pagsasadula hango sa buhay ni Reyna Yocasta. Florante, papel ni Eteocles ang gagampanan mo. Katauhan naman ni Reyna Yocasta ang gagampanan mo, Minandro. Doon nagtatapos ang ating aralin. Pagdapas si Eteocles, ngunit napili si Florante. Hindi ba nakikita ni Maestro Antenor na ako ang mas mahusay sa aming dalawa? Nalalapit ng araw mo, Florante. Kapagkat ikaw ang mago ng kapurian ko, bukas maging ganap ang aking paghihiganti. Bukas. Mabuhay si Florante! Magpakabusog ka na sa puri, Florante. At katapusan mo na. Magsisimula ng ating dula, kaya ang lahat ay pumesto na. Magpakatatag ka na. Ito na ang iyong katapusan. Ikaw ang mago sa kapurian ko. Bitawan mo yan. Anong nangyayari dito? Bakit, Adolfo? Anong tinangka mong patayin ng iyong kababayan? Isa kang baliw, Adolfo. Kailangan siya mawala sapagkat siya ang umagaw sa karangalan ko. Isa kang habang, ulupong at sakim. Patayin si Adolfo! Patayin si Adolfo! Sa muli nating pagtatagpo ay titiyakin ko ang aking tagumpay. Florante, titiyakin ko. Hindi masama na ang isang tao ay magkaroon ng matayag na layunin. Ang masama ay ang tamuhin ng katuparan ng kaniyong kapinsalaan. Paano nga kayang hindi magkaroon ng isang Adolfong naghahangad ng pumatay sa kaniyang sariling kababayan, kahanga ginawa ni Minandro? Ito ay isang magandang halimbawa ng pagkabayani. Paano kita magagantihan, Minandro? Kung hindi sa iyo ay may sira akong malamig na bangkay. Iwaksi mo sa iyong isip ang bagay na yan. Dapat tayo magpasalamat sa dakilang namika. Ang lahat ay utang lamang sa Diyos. Ako'y kasangkapan lamang niya upang iligtas ka sa kapamukan. Florante, para ko nang nakikitang malapit nang dumating ang araw ng iyong pag-uwi. Sa palagay ko, hindi ako makakauwi nang hindi ka kasama. Kung sumama kaya ako, ipagkapuri mo naman kaya ako sa iyong mga kaibigan. Aba, siyempre, ipapakilala kita. Sa ilang panahon na lumipas, ang ina ni Florante ay nawalan na ng buhay. Florante, ipagpaumanhin mo kung iyong ina ay pumanaw na. Wala nang aking mahal na ina. O mahabaking langit. Lakasan mo ang iyong loob, Florante. Florante, nakikiramay ako sa iyong kalungkutan. Ina, bakit hindi mo ko hinintay? Di ba't sabi ko sa'yo, babalikan kita at dahandugan kita ng aking tagumpay? Huwag ka masyadong malumbay, Florante. Di na makakatulong sa iyong kalusugan. Salamat sa pag-aalala mo, Minandro. Isa kang mabuting kaibigan. Nakaraan pa ng 2 buwan ay dumating ang liham ni Duke Briseo. Pinauwi na raw po ako, mahal kong guro. Nasa daongan na raw po ang sasakyan. Florante, sa pagbabalik mo sa Albania, tandaan mong mayroon kang isang kalaban. Salamat sa iyong paggunita, mahal kong guro. Siya nga pala, Minandro. Hindi ba't sasama ka sa akin? Ang pasya lamang ng aking ama ang dapat nating hingin. Hindi na hinintay ni Antenor na tanungin siya ng dalawa. Noon din ay pumayag na sumama si Minandro kay Florante. Nalaman ng mag-ama na ang Crotona ay nanganganib, kaya ganun din ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Mabuti at nagsadya ka agad sa akin. Ang Crotona ay nangangailangan ng ating tulong. O Duke, sino ang binatang kasama mo? Ang kiyas na ito ay siyang kamukha ng Bunying Guerrero. Siya ang aking bugtong na anak. Kakarating mula sa Atenas, si Florante na inahandog sa mahal mong yapak, ibilang na sa isang basalyot na alagad. Haring Poon, ako ngayon ay nasa iyong utos. Mabuting pagdating. Mula ngayon, ikaw nang halal kong hiniram ng aking hukbo, Florante. May kisig na binata. Sino kaya siya?
Narito pala kayo, mahal kong ama. O Laura, anak ko. Iwan muna namin kayong dalawa. Anong hiwaga ng pagkakataong ito? Hindi ako makapaniwalang humihinga pa ako sa mga sandaling ito. Nalalaman ko ang sanhi ng iyong kalungkutan. Ipinagluluksa mo ang pagpanaw ng iyong ina. Hindi yun ang dahilan, Lauro. Nagsimula ang kalungkutan ko nang ikay aking makilala. Ang kalungkutan kong ito'y sanhi ng damdamin kong hindi ko maipahayag. Laura, iniibig kita. Hindi ko nais na lumisan kang malungkot, Florante. Sapat na ang dalangin mo upang sabihin kong ako ang pinakamapalad sa daigdig nito. Florante, lumakad ka na at umasa kang patnubayan ka ng aking dalangin. Ang pag-ibig mo ang magiging sandigan ng aking tagumpay. Paalam. Ganun na nga at tumuloy na si Florante sa digmaan. Diyos sa mahabagin, huwag niyo pong itulot na mapahamak si Florante. Patnubayan niyo po siya ng iyong mapagpalang kamay. Yan ang kroto namin, Andrew. Magsipaganda na tayo. Gawin natin bigla ang pagsalakay para malito ang mga kalaban. Kung ako ang hanap mo, magpakatatag ka, mayabang na general. Ikaw pala ang tinatawag na Usmalik. Masusubukan natin ang tapang mo. Sugod mga kasama! Ito ang nababagay sa'yo. Ito na ang katapusan mo, Usmalik. Nagsita ka sa ibang kalaban, nagtigumbay tayo, Florante. Ikaw naman, Minandro. Kahanga-hanga ang tapang mo. Tayo na sa palasyo. Mabuhay! Mabuhay na magligtas! At doon na nga ay bumalik sila sa Albania. Minandro, namamalikmata lang ba ako? Ang watawat ng Moro ay nasa itaas ng palasyo ng Albania. Pinasok ng Moro ang Albania habang tayo nasa Crotonia. Tila may kasama silang babae. Hindi ko gaano maninag. Diyos ko, si Laura! Si Laura nga, Florante. Mamamatay kayong lahat sa ginawa nyo! Laura, akin Laura, anong nangyari? Florante, maraming salamat at ako'y niligtas mo sa tiyak na kamatayan. Ang buong kaharian ay nasa kamay na ng mga Moro. Ang aking ama at si Doc Breseo ay kasalukuyang nakakulong. Huwag kang mag-alala. Ngayon din ay sasalakayin namin ang palasyo. Nagtungo si Florante at Minandro upang iligtas si Duc Briseo. Sa kasawiang palad, sa mga tagumpay niya sa Crotona ay pinabalik si Florante sa Albania. Sa pagdating niya sa karya ng Albania, doon na niya nakamit ang kanyang ikinalalagayan ngayon. Sa pagkawala ni Florante, dinakip naman ni Adolfo si Laura. Giging akin ka na ngayon. Bitawan mo ko, halimaw! Bitawan mo siya, nilalang, isa kang halimaw. Tong, nababagay sa'yo. Maraming salamat. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Plirida. Maraming salamat, Plirida. Kundi dahil sa iyo na ituloy na ni Adolfo ang kanyang masamang balak sa akin. Siya nga pala, ako nga pala si Laura. Hindi ba't si Laura ang nakikinig ko? At kasama niya ang mutya kong si Plirida. Laura, o akin Laura. Lerida, Florante! Aladdin! Oh yeah. Ano ang sabi ko? Palad sa mundong ito.
lalaki ang may pak. Huwag ka magkamo! Wala na dyan. Uy, meron pa man dito. Kagin doon, may nakasaran.